Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Nako po! Nako, sa Lunes, bukas mga kabibig, may mga bagong pasabog na naman kabibig. Si Attorney Man Scarpio, ang asawa ni VP Sara, hindi na makapagpigil sa kanyang gigil at galit, lalo na sa mga kongresista na membro ng Justice Committee, lalo na kay Jinky Luistro. Naku, si Jinky! May utang yan. Hala ka, Jinky! Paano yan? At ang AMLAC kasali na di umano kakasuhan ni Attorney Man Scarpio ang AMLAC, sina Jinky Luistro, ay possibly, di ba? Kasi siya ang chairman, mga kongresista sa Justice Committee, and I'm sure kasali si Trillanes John Kabibig. Nako, yan ang sinasabi natin. Kung ano yung mga ginagawa nyo dyan sa Justice Committee, meron talaga ng sabi lang, karma na yan. Kung akala nyo, mananahimik lang ang asawa ni VP Sara na sobrang pagyurak nyo, ginagawa nyo, hinahanapan nyo ng, hinahanapan nyo ng paraan, hinahanapan nyo ng buslot, para talaga masira ang pangalan ni VP Sara. Nako, hindi yan hahayaan ng kanyang asawa na sa Attorney Man Scarpio, knowing Attorney Man Scarpio is a private citizen. Hindi siya katulad ni Lisa Marcos na every now and then, may mga pa-picture, mga pa-party. Hindi niya kabibig ha. Tapos, ito pang mga asawa na to kasama si Kitty Duterte, si anako kung paano na lang kung magsampa si Kitty Duterte at ang ina ni Kitty Duterte. Sina Pulong, sina Baste, no? Nako kabibig. Ito kabibig, ito ang nabasa natin ngayon at marami ang pumalakpak. Marami ang nasaya. Kasi yung iba sabi, sana kasuhan. Ito na kabibig. Ang balita ngayon. Asawa ni VP Sara na sa Attorney Manasseh Scarpio maghahain ng kasong kriminal versus BSP. Nako, AMLAC at ilang miyembro ng Kamara. Naku po. Ayon sa ulat, nakatagdang ihain ang kaso sa Lunes, bukas mga kabibig, Abril 27, sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Naku, sabi ko nga sa iyo, ay damay-damay lahat. Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi hinayaan yung maglabas ng mga sensitibong dokumento ang AMLAC. O ngayon, Attorney Buenaventura, ikaw man ang naglabas-labas niyan, dong. Ano kaya ang magiging hatol mo dito, dong? Naghingi ka ba ng authorization letter from BSP na ilabas mo ang mga transactions ni na VP Sara, Attorney Man Scarpio? Wala kayong presenta eh. Humingi ba kayo ng court order na pinayagan kayong ilabas itong mga transactions ng mag-asawang Duterte? Wala naman ah. Natural. Nilabag nyo ang rights ni Attorney Man Scarpio. Ang ihahaing kaso ay may kinalaman sa umano'y paglabag sa ilang sensitibong batas na may kaugnayan sa financial at personal data for the alleged violations of the Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws, and the Data Privacy Act. Yan na. Ang hakbang ni Carpio ay direktang kaugnay ng mga nagdaang pagdinig ng House Committee on Justice kung saan inilahad ang ilang financial records na umano'y konektado sa pamilya ng Vice Presidente. At sinasabi pa nila na itong mga perang ito ay galing kay Sammy Uy na isang drug lord. Grabe, grabe ang mga paratang ni Trillanes. Naku, yan na. Ignorance of the law excuses no one from area right. Dapat lang sumusobra na itong kasalukuyang gobyerno, hindi sumusunod sa batas ang mga ito. Lawmaker is also a lawbreaker. Bloodbath is coming. Naku po, si Attorney Man Scarpio pala ang magbibigay ng bloodbath sa inyo. Naku, Luistro. Abogado yan kaya alam niya ang batas, which is true.
Hindi naman magsasampa si Attorney Manscarpio kung hindi niya alam ang batas. At meron silang ano ha, naku, may business ito, may law firm to. Naku, dapat sa Davao mo final, Attorney Mans, para every 2 weeks ay mag-airplane niyang mga yan for 5 years. Ay sana no? Sana Attorney Mans, di ba? Kung nasa gobyerno, hindi pwedeng abusin ang posisyon, lahat may katapat na kayong kulang sa batas. Sumunod sa batas para may katahimikan. Simple lang po iyan. Sana may makukulong at magbabayad na malaking multa. Mahigpit ang AMLAC. Dapat maparusahan ang mga abusado sa kapangyarihan at mga kawatan pa. Dapat lang abuse of authority. Yan nakabibig ang sinasabi natin. Lumabas na talaga. Ay, makabig, wala na talaga. Ay, yan na. Diba? Akala na kasi, sabi dito kabibigang, in the statement on Sunday, Attorney Manasseh Manscarpio legal team said BSP Governor L.A. Remonola Jr. ang kakasuhan nila, AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, and House Justice Committee members Luistro, hala si Sindanya, Chel Jokno, and Leila de Lima allegedly disclosed confidential banking records. Yan na. Ito pala yung kakasuhan. Si Luistro, Sindanya, Chel Jokno, at Leila de Lima, kasali kayo sa top 5 day. Sino? Anak ko po. Carpio's lawyer said these records are protected under the AMLA, the Bank Secrecy Law, and the Data Privacy Act. Sabi dito, Carpio said he was constrained to seek legal action and defense not only of his wife and the Duterte family, but also the banking and financial community, especially the unwary general public. Yan na, kabibig. Yan na. Naku po. Congress itself enacted Section 8 of the AMLA, prohibiting disclosure in any manner of any reports of bank submitted to the AMLA, Carpio said. There is no exception. The prohibition is absolute. That is what Congress enacted to preserve full security against any disclosure of information or records obtained by the AMLA. Your father alleged that the AMLAC and the House Committee on Justice leaked private transaction records, including insurance payments, ay hindi pwede yan, time deposits, investments, and utility bill payments. Naku po, napakasensitibong mga materialis yan. Carpio claimed that the alleged leak was used for black propaganda and political harassment, rather than legitimate regulatory action. AMLA is being weaponized to the max, even if illegal and contrary to law, for pure black propaganda with a view to the 2028 national election. Nako, paano yan kabibig? Nako, si De Lima, Sir Percy, si Luistro, naku, yan na. Yan na kabibig. Yan na ang sinasabi natin. Huwag agad kasi kayo mag-ano-ano, magpadrama-drama diyan, 'di ba? Yan na ang sinasabi natin. Nako, sino kayang makukulong? Paano yan kabibig? 'Di ba? Hay nako, ang dami pala nilang kakasuhan ni Attorney Manscarpio, mga kabibig. Nako, iiyak na ba? Iiyak na ba sila? Ay, ang dami lang kakasuhan. Ang tawag diyan, sabi ng iba, ang tawag diyan, ang tawag diyan mga kabibig, karma. Karma nyo na yan. Di ba? Karma yun na yan. Ano masasabi nyo dyan, Luistro? O, ikaw pa, may utang. May utang pa kayo. Nako po. Kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Naku, paano kaya ito lulusutan ni Luistro, ni Percy Sindanya, Lede Lima, sino pa ba? Si Jel Jokno, si Chel Jokno, mga kabibig. Diba? Naku po, ang hirap yan kabibig. Diba? Kasi kung ganun ang iyong estilo,
para yatang mahihirapan na kayo diyan, 'di ba? Parang nakakahiya. Paano 'yan? Talagang si Attorney Manes Escarpio talagang magkakaso talaga 'yan. So yun kabibig ang ating Libak-Libak for today. Ano ang iyong opinion hinggil dito? Tama lang ba ang ginawa ni Attorney Manis Carpio na kasuhan itong mga taong ito? Sino ba yon? Lili de Lima, Chel Jokno, Sindania, Luistro, tapos yung BSP at ang AMLAC. Naku po, yan ang sinasabi natin. Mahirap talaga paggawa-gawa. Mahirap talaga pag mga feeling na mga tawag dito, feeling ano sila, feeling mga feeling hindi mga lawyer talaga sila, 'di ba? Pero paano 'yan naku po. Sagutin niyo na lang 'yan na kabibig. Sagutin niyo na lang 'yan, Luistro. Kung ano ang pwede niyong isagot kay Attorney Manny Scarpio. Naku po, grabe ay. Ikaw kabibig, anong reaction niyo dito? Karapat-dapat ba? Ito kabibig ha, pakinggan natin to ha. Si Attorney Paulo. Dinig tayo kay Attorney Paulo. Okay, statement regarding dito. Hindi naman statement, yung ating nakita ba na talagang ito kabibig ha. Kung ano ang kasalanan ng Justice Committee. Ito. Ang problema dito sa Kamara de Representantes natin, nabokya na nga yung unang impeachment complaint. Pinagalitan na nga sila ng Supreme Court na inabuso nila yung proseso doon sa impeachment last year. Ngayon, nabigyan sila ng panibagong pagkakataon, imbis na ayusin nila yung proseso, gawin nila ng patas yung impeachment proceedings, umabuso na naman sila. So hindi mo rin masasabihan itong kampo ni VP Sara, bakit kayo tumakbo na naman sa Supreme Court? Kasalanan nyo yan eh. Kung inayos nyo yung proseso, di sana hindi na kailangan tumakbo sa Supreme Court. Pero inabuso nyo yung proseso, yunurakan nyo yung mga karapatan ni VP Sara. So alangan naman magpa-api yan. Di ba? Karapatan niya pumunta sa Supreme Court. So gawa-gawa niyan, kasalanan niya ng House Justice Committee kung bakit merong petisyon sa Supreme Court. So, ang problema dito sa... So yun kabibig, narinig nyo na kasalanan ng Justice Committee. Diba? Kasalanan nila. Pinagbigyan na nga sila ng Korte Suprema na, sige, mag-impeach kayo kay BP Sara o gawin nyo lang tama. Binigyan na kayo ng proseso ng Korte Suprema pero ayaw nyo rin, mag-mini-mini trial pa kayo. Sana ang Korte Suprema maglabas na rin sila kung ano ang kailang desisyon sa TRO ni VP Sara. Ang tagal ng Korte Suprema, no? 'Di ba? So yun lang kabibig. Oo nga, katatadigo nga, hindi pa sila naglabas ng kung ano ang desisyon nila. How much more? Hanggang matapos na lang itong mini trial ni Jinky Luistro sa Justice Committee, wala pa rin mailabas na TRO or kung maglalabas ba ng TRO ang Korte Suprema. Ewan ko sa Korte Suprema, meron silang kinatatakutan? Takot ba sila? Diba? Ewan ko sa kanila. Nangyari sa kanila. Basta kabibig, sabi ni Attorney Man Scarpio, ito yung kakasuhan niya ha. Ito yung mga kaso the Anti-Money Laundering Council, ito ha. Sino kakasuhan ni Attorney Man Scarpio? I-share ko sa inyo, nabasa ko ito sa GMA News pa. So baka, para alam din ninyo, baka sabihin nyo ng gawa-gawa ko naman ang issue na yung kabibig. Mahilig ka talaga magawa-gawa. Ito yan in a statement of Sunday, Attorney Manasseh Man Scarpio legal team said BSP Governor Eli Remonola Jr., AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, and House Justice Committee members Representative Jervy Luistro, Percival Sindania, Chel Jokno, and Lele de Lima allegedly disclosed confidential bank records. So ito yung kakasuhan niya. Carpio lawyer said these records are protected under the AMLA, the Bank Secrecy Law, and the Data Privacy Act. Sabi ni Carpio,
Carpio said he was constrained to seek legal action in defense not only of his wife and Duterte family, but also the banking and financial community, especially the unworried general public. O, yun kabibig. Yun na nga ang sinasabi natin. Kasuhan na yan. Pumalakpak na ang maraming DDS. Yan ang tamang gawin nyo. Para isampal nyo sa kanila kung ano ang ginawa nilang hindi tama. Diba? Yun lang kabibig ang ating Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.